Breaking news mga kabayan, Amerika umatake na. San kaya sila umatake? Pangalawang breaking news, South Korea, Japan at Amerika nagsagawa ng military drills sa South Korea. Pangatlong breaking news, Iran kinonfirm na nasa hit list nila ang Amerika. At yan ang ating aalamin sa JP's Amazing Stories. Breaking news, Amerika nagsagawa ng ilang pag-atake sa grupong Houthis sa Yemen. Ang Amerika ay nagsagawa ng series of strikes laban sa grupo ng Houthis sa Yemen noong gabi ng Linggo, November 9, ayon sa defense official ng Amerika. Tinarget ng Amerika ang mga weapon storage facilities ng mga Houthis sa iba't ibang location sa Yemen. Ang mga weapon facilities ay naglalaman ng mga advanced na conventional weapons na ginagamit upang targetin ang mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden, ayon sa American official. Ang Amerika ay gumamit ng mga fighter jets upang isagawa ang pag-atake. Ang mga Houthis na suportado ng Iran ay ilang buwan nang umaatake sa mga barko sa Red Sea na tinawag ng mga Houthis ang mga pag-atake bilang ganti sa nagaganap na digmaan ng Israel sa Gaza laban sa Hamas. Nagsagawa ang South Korea, US at Japan ng combined air drills. Nakabilang ang isang B-1B bomber sa combined air drills noong Linggo ayon sa South Military bilang pagpapakita ng puwersa matapos ang paglulunsad ng North Korea's New Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM) noong nakaraang linggo. Ang tatlong panig na trilateral drills sa waters east of South Korea's southern island of Jeju sa gitna ng lumalalang tensyon matapos ilunsad ng North ang bagong Hwasong 19 ICBM patungo sa East Sea noong Huwebes sa unang paglulunsad nito ng long-range ballistic missile ngayong taon. Sa panahon ng drills, ang mga fighter jet ng South Korea, US at Japan ay sumabay sa US Heavy Bomber sa mga karagatan kung saan magkakapatong ang Air Defense Identification Zones ng South Korea at Japan, ayon sa Joint Chiefs of Staff, JCS. Sinabi ng JCS na ipinakita ng drills ang overwhelming na kakayahan ng bomber na atakihin ang isang simulated target, ngunit kalaunan ay nilinaw na ang training ay isinagawa bilang isang non-live fire exercise. Ang exercise na ito ay isinagawa bilang response sa paglulunsad ng North Korea ng ICBM noong October 31, sabi ng JCS. Sa gitna ng unti-unting security cooperation sa pagitan ng tatlong bansa, kami ay magpapalakas ng coordination upang pigilan at sama-samang tumugon sa mga banta ng North Korea. Kinumpirma rin ng US Indo-Pacific Command ang exercise na binanggit na ito ay nagpapatuloy sa malakas na cooperation sa pagitan ng tatlong bansa upang paganahin ang immediate response sa mga hamon sa regional security. Ito ay nagmarka ng second air exercise sa pagitan ng tatlong panig ngayong taon ayon sa JCS sa gitna ng joint efforts upang palakasin ang trilateral security cooperation laban sa evolving North Korean nuclear and missile threats. Pinagtibay pa ng commander ng IRGC ang paninindigan nito bago ang pag-atake sa Israel sa isang rally noong November 3. Nangako si Major General Hossein Salami na haharapin at dadaigin ng Israel at Amerika. Tinawag ni Salami sina Netanyahu at Biden na evil sa isang rally sa Tehran bilang paggunita sa pagkubkob sa US Embassy siege noong 1979. Ipinagdiriwang ng Iran ang pagtanggal sa US Embassy matapos ang Islamic Revolution noong 1979. Tinatawag ito ng mga Iranian bilang the National Day of Fight Against Global Arrogance. Daan-daang mga protesters ang sumigaw ng Death to America at sinunog pa ng ilan ang mga flags ng Israel at US. Sinabi ni Commander Salami, hindi mabubuhay ang Israel at US sa pamamagitan ng pagpatay at pagdanak ng dugo ng mga Muslim. Maghahanda ang Iran at ang resistance front ng anumang kinakailangan upang harapin at talunin ang kaaway. Hindi natatakot ang Iran
at ang resistance front sa mga pagbabanta ng evil rulers of the US and Israel. Binalaan namin ng US and Israeli regime na ang Islamic resistance ay magbibigay ng harsh response sa evil front. Hindi kaya ng US na talunin ang resolve of the Iranians noong panahon ng pamamahala ni Saddam Hussein sa Iraq. Hinahanap na ng US ang political sunset nitong mga araw. Ang mga Zionist entity ay isang isolated regime nowadays. Ang US at Israel ay papalapit na sa kanilang pagbagsak. Hindi hahayaan ng mga Muslim na yurakan ang kanilang dignidad ng mga makapangyarihang bansa tulad ng US. Noong November 2, kinausap din ni Khamenei ang mga students upang ipagdiwang ang US Embassy takeover noong November 4, 1979. Nagbigay ang Iranian Supreme Leader ng isang open threat kina Biden at Netanyahu. Sinabi niya na tiyak na makakatanggap ang US at Israel ng isang teeth-breaking response. Ito ay nang lumala ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel pagkatapos ng October 26. Noong October 26, inatake ng Israel ang Iran at inamin ito publicly. Ayon sa Press TV, inatake ng IDF ang Central Tehran pati na rin ang two Iranian border cities, Ilam and Khuzestan. Tinawag ng Israel ang mga airstrike bilang paghihiganti sa mga pag-atake ng Iran noong October 1 at April 13 to 14. Sinabi ng Iranian military na ilang radar system lamang ang nasira at may 4 na namatay. Ang pag-atake ng Israel ay nagpagalit sa mga Iranian leaders, military rulers and officials. Nangako ang Iranian officials na maghihiganti sa Israel's act of aggression. Inaasahan din ng Israel ang isang paghihiganti mula sa Tehran. May mga ulat na nagsasabing nagpaplano ang Iran na mag-launch ng third attack sa Israel bago ang US election. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Fujian, ang pinakabagong aircraft carrier ng China, ay tinagurian ng mga eksperto na pantapat sa USS General Ford aircraft carrier ng Estados Unidos. Pero ang katotohanan ay malayo sa mga papuri ng mga eksperto. Kahit na malaki at maganda sa mata ang Fujian, hindi maganda ang disenyo ng aircraft carrier na ito. Animoy binuo lang ang Fujian para gamitin sa mga naval show at pagyayabang at hindi talaga para sa digmaan. Bakit kaya napuno ng mga maling aspekto ng disenyo ng barkong pandigma ang Fujian? Tinipid kaya ito ng People's Republic of China? At bakit nga ba tuluyang bumagsak ang kapangyarihan ng China pagdating sa digmaang pangkaragatan? Kumpara sa ibang mga bansa, maliban na lamang sa mga superpowers, maituturing na tagumpay ang pagkabuo ng Fujian aircraft carrier. Maraming kakayahan ang Fujian na maihahalin tulad sa modernong aircraft carriers ng ibang bansa. At bukod sa China, 9 na bansa lang sa buong mundo ang mayroong aircraft carriers: France, Italy, Japan, Spain, Thailand, Turkey, UK at ang Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto, mas advanced pa ang Fujian sa mga modernong aircraft carriers na galing sa France at UK. Tinuturing rin na mas maganda ang disenyo ng Fujian kumpara sa sinaunang disenyo na Shandong at Liaoning. Pero iba na ang usapan kapag kinumpara ang Fujian sa USS Gerald Ford aircraft carrier, ang carrier ng US na dapat talaga ay katapat ng Fujian. Hindi kayang tapatan ng Fujian ang kakayahan ng USS Gerald Ford, taliwas sa mga naunang sinabi ng Chinese strategists. Pero bakit ganito ang nangyari? Balikan natin ang panahon kung saan unang beses pa lamang ginamit ang mga aircraft carriers. Ang unang aircraft carrier na binuo ay ang USS Langley ng Estados Unidos. Tinatayang 90 years na ang nakalipas ng mabuo ang USS Langley at alam na talaga ng Estados Unidos kung paano gawing perpekto ang disenyo ng makabagong aircraft carrier. Ngunit para sa China, year 2012 lamang ang starting point ng paggawa ng aircraft carrier. September 25, 2012, ito ang date ng pagkabuo ng Liaoning, ang unang aircraft carrier ng China. Pero ang nakakapagtaka dito, hindi pa orihinal na disenyo ang Liaoning. Galing ito sa isang refurbished o binagong disenyo ng Soviet carrier na Varyag. Binili ito mula sa Ukraine at binago ang disenyo
para magamit ng Chinese Navy. Noong December 2019 lamang, nagkaroon ng bagong disenyo ang Liaoning. Ito ang Shandong Aircraft Carrier. Kaya naman masasabi natin na talagang nahuli ang China pagdating sa karera ng pagbuo ng modernong aircraft carrier. Ang hindi epektibong disenyo ng Fujian Aircraft Carrier ay isang pruweba na talagang hindi pa makasabay ang China sa kakayahan ng Estados Unidos pagdating sa digmaan at teknolohiya. Malaki ang tiwala ni President Xi Jinping sa kakayahan ng Fujian Aircraft Carrier. Maging ang mga opisyal at eksperto ng Chinese military ay naniniwalang kayang tapatan ng Fujian ang Gerald Ford Aircraft Carrier. Ang Fujian ay parte lamang ng pangarap ni Xi Jinping na gawing global military superpower ang China. Kaya naman, noong 2019 hanggang 2023, tumaas ang military expenditure ng China ng halos 7.5% para suportahan ang pangarap ni Xi Jinping. Inaasahan na magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng military expenditure ng China at posibleng umabot ng $323 billion sa taong 2028. Makikita ang pagbabago ng expenditure ng China sa investment nito sa Type 052D destroyer. Inaasahan ng mga eksperto na tataas pa lalo ang expenditure ng China sa Type 052D sa year 2028 at aabot ng $1.6 billion na investment value. May karagdagang budget pa ang China na pwedeng gamitin sa military hardware at pagpapalakas ng mga military equipment. Dumako na tayo sa usaping disenyo ng Fujian Aircraft Carrier. Ang pangalang Fujian ay hinango mula sa isang importanteng probinsya ng China. Samantala, ang naunang Liaoning naman ay hinango sa lugar sa China kung saan unang nagkaroon ng aircraft carrier production. Ang probinsya ng Fujian ay malapit sa Taiwan Strait, kaya naman posibleng hindi aksidente ang pagpangalan ng China sa bagong aircraft carrier nito bilang Fujian. Isang mensahe ito na nakahanda ang China na lusubin ang Taiwan kapag dumating ang tamang panahon. Naniniwala rin ang mga eksperto na isasabak ang Fujian Aircraft Carrier sa digmaang pandagat na posibleng umpisahan ng People's Liberation Army Navy o PLAN. Inumpisahan ang pagbuo sa Fujian noong 2010 hanggang 2015. Nagkaroon ng maraming delays ang proyekto pero natapos na ang malalaking parte ng barko noong 2020. At pagsapit ng July 2021, tuluyan nang nabuo ang napakalaking Fujian Aircraft Carrier. Pagkatapos mabuo ng Fujian, nagsagawa ng maraming naval at operations testing ang PLAN para masukat ang kakayahan ng nasabing aircraft carrier. Ayon sa mga balita, may layong 60 miles mula sa Shanghai ang lugar na pinagdausan ng naval testing operations para sa Fujian. Naniniwala naman ang Pentagon na mas epektibo ang mga ginawang sea trials at testing operations para sa Fujian kumpara sa mga naunang trials na ginawa para sa Liaoning Aircraft Carrier. Kahit na marami ng punto ng impormasyon ang lumabas kaugnay ng Fujian Aircraft Carrier, malaking porsyento pa rin ang nakatago sa publiko. Kilala ang Fujian sa tawag na Type 003 Carrier. Posibleng paraan ng PLAN upang ikategorya ang Fujian na isang modernong barkong pandigma. Ayon naman sa United States Office of Naval Intelligence, ang pinakasentrong disenyo ng Fujian ay nakabase sa disenyo ng USS Gerald Ford. Para sa mga regular na tao, makikita nila na halos walang pinagkaiba ang Fujian at USS Gerald Ford. Pagdating sa haba, mas malaki ang Gerald Ford. Umaabot ito ng 1,092 feet at sa kapal naman, umaabot ang Ford ng 255 feet. Mas malaki lang ito ng bahagya sa Fujian at Liaoning. Ang Fujian naman ay may habang 1,036 feet at kapal na 249 feet. Pwede ring ikumpara ang Fujian at Liaoning sa Kitty Hawk class carriers ng Estados Unidos. Ang displacement o angking bigat ng Kitty Hawk class carriers ay tinatayang umaabot ng 83,000 tons. Mas mabigat naman ang Ford Carrier na umaabot ng mahigit 100,000 tons. Samantalang ang Fujian ay umaabot lamang ng 80,000 hanggang 85,000. Pagdating sa bigat ng aircraft carrier, ano ba ang diferensya ng 20,000 tons? Ang isang anggulong tinitingnan dito
ay ang center of gravity. Mas mababa ang center of gravity ng Ford aircraft carrier, kaya mas balance ang galaw nito sa tubig. Mas mabilis rin ang pagliko ng Ford carrier dahil mababaw ang posisyon nito sa tubig, kaya pwede nitong maiwasan ang mga paparating na atake ng kalaban. At dahil malawak ang displacement ng Ford carrier, kaya nitong suportahan ang lahat ng aspekto ng operasyon ng isang malaking mobile aircraft base at naval deterrence. Pero, hindi lang Ford ang mas mabigat sa Fujian, kundi pati na ang Nimitz-class aircraft carrier na mas naunang disenyo ng Ford. Pagdating naman sa layout na barko, halos magkalapit lang talaga ang Fujian at Ford. Mas maliit nga lang ang flight deck at aircraft complement ng Fujian aircraft carrier kumpara sa Ford at Nimitz. Dalawa lang rin ang main elevators ng Fujian. Ang isa ay malapit sa frontal island at ang isa naman ay malapit sa starboard ng barko. Ang mga aircraft carriers ng Estados Unidos ay mayroong 3 carriers para mas mabilis nitong mapadala ang mga eroplano sa himpapawid o di kaya ay para sa maintenance. May magandang puntos rin naman ang Fujian pagdating sa disenyo. Isa na rito ang malapiramid na hugis na frontal island ng barko. Dahil sa disenyo ng frontal island, mas mabilis na makakausad ang mga eroplano at mas mabilis din silang makakalapag. Mas pinaboran ng plan ang mabilis na aerial operations kapalit ng maayos na pagliko at paggalaw ng barko. Ang pyramid style na frontal island ay malayo sa mga standard designs ng UK at France aircraft carriers tulad ng Queen Elizabeth at Charles de Gaulle. May karagdagang islands ang Queen Elizabeth carrier para sa karagdagang aerial safety operations bilang parte ng doktrina ng Royal Navy. Sa frontal island ng Fujian, makikita ang primary radar at sensor system. Lahat ng mga sistemang ito ay nakakabit sa makapal na cross section ng Fujian. Mayroon ding active electronic radar system ang barko para tumbukin ang mga kalaban. Nasa island deck rin ang mga electromagnetic catapults na tumutulong sa mga eroplano para makasabak sa himpapawid sa lalong madaling panahon. Alamin naman natin ang arsenal, air wing at kabuuang teknolohiya ng Fujian. Importante na malaman ang mga kritikal na aspetong ito para makita kung gaano talaga kalayo ang Fujian sa USS Gerald Ford. Mayroon ding Slick 32, Victor 6 system ang Gerald Ford na may kakayahang hanapin o targeting ang mga kalaban sa pamamagitan ng advanced radar at electromagnetic techniques. Bukod dito, mayroon ding towed torpedo decoy system ang Gerald Ford nagsisilbing depensa laban sa mga torpedoes. Kahit na moderno ang disenyo ng Fujian aircraft carrier, hindi pa rin nito matapatan ang mga defense systems ng Ford. Ayon sa mga reports, ang pantapat ng Fujian sa defense systems ng Ford ay ang 18-cell guided missile launchers na mayroong surface-to-air missiles. Kumpara sa defense systems ng Ford, hindi asintado ang missile launchers at tinagurian ng outdated. May acoustic countermeasures din ang Fujian, pero hindi ito epektibo tulad ng mga countermeasures ng Gerald Ford aircraft carrier. Pagdating sa opensa, hindi maitatanggi na ang Gerald Ford carrier ang tinatawag na crowning jewel ng US Navy. Ang air wing ng Gerald Ford ay malaki at malawak, sapat na upang makapagpalipad ng maraming eroplano kada operasyon. Kaya naman, pwede nang maituring na miniature Air Force base ang Ford carrier. Ang mga eroplanong ginagamit ng Ford carrier ay Super Hornets. May kakayahang tumbukin ang kahit na anong target sa malayong distansya at kaya rin ng mga Hornets na maglatag ng air superiority sa mga teritoryong gustong kontrolin ng US Navy. Mayroon ding MH-60R Romeo helicopters ang Ford carrier. Ang mga helicopters na ito ay pwedeng ma-deploy sa mga mabibilis na operasyon at mayroon din silang anti-submarine capabilities. Kasama ng Romeo helicopters ang Seahawk helicopters na pwede namang i-deploy sa rescue at reconnaissance operations sa lupain. Ang E-2D Hawkeye naman ay ginagamit rin ng crew ng Ford para sa karagdagang pagmamanman sa mga kalaban. Tinatayang umaabot ng 90 na eroplano ang kayang ilagak at paliparin sa USS Gerald Ford. Samantala, ang Fujian naman ay may kakayahan lamang
na magpalipad ng 40 hanggang 60 na eroplano. Ang mga eroplanong sakop ng Air Wing ng Fujian ay pinaghalong J-15 at J-35 Next Generation Stealth Fighters. Tulad ng Hawkeye ng Ford, pantapat naman ng Fujian ang KJ-600 pagdating sa surveillance at paghahanap ng mga targets. Kumbinsido na ang mga eksperto sa labas ng China na ang Gerald Ford aircraft carrier ang talagang panalo laban sa Fujian. Ang isang factor na nagkumbinsi sa mga eksperto na wala talagang laban ng Fujian ay ang tinatawag na cyclic flight operations. Ito ang dekadekadang karanasan ng mga crewmen na sumabak sa carrier program at carrier operations ng US Navy. Ang crew ng Fujian ay hindi pa sumabak sa mga ganitong klaseng operasyon at ganun din ang crew ng iba pang barko ng plan. Karanasan ang nagdidikta ng tempo ng digmaan dahil alam na ng mga crew ang gagawin nila sa oras ng sigalot o bakbakan. Isa pang factor ang kakulangan ng elevators ng Fujian. Ang tradisyonal na aircraft carrier ay may 3 elevators para mapadala ang mga eroplano sa deck o frontal island. Dahil 3 ang elevators ng Ford, kaya nitong magpadala ng mga eroplano sa himpapawid ng walang humpay. Mabilis rin ang rearming at maintenance operations ng mga eroplanong sumasabak sa operasyon. May electromagnetic system rin ang mga elevators ng Ford, kaya mas mabilis itong kumilos kumpara sa hydraulic elevators ng Fujian. Pagdating naman sa catapult system, parehas na gumagamit ng Electromagnetic Aircraft Launch System o EMALS ang parehas na aircraft carrier. Importante ito para sa China dahil Fujian ang mayroong advanced na catapult system kumpara sa steam system na ginagamit ng mga lumang modelo. Pero ang pinagkaiba ng EMALS ng Ford ay ang epektibong kakayahan at operasyon nito. Mas mabigat ang eroplanong kayang pakawalan ng EMALS ng Ford base na rin sa maraming operasyon at upgrades na sinagawa ng US Navy. Wala ring arresting gear ang Fujian aircraft carrier. Ang arresting gear ang sistemang pumipigil sa mga eroplanong naglalanding sa runway ng aircraft carrier. Sa pamamagitan ng arresting gear, nababawasan ang pinsala sa mga eroplano at nababawasan rin ang maintenance costs. Ang isa pang kakulangan ng Fujian aircraft carrier ay ang dual-band radar technology. Ito ang kakayahan ng radar system na bantayan ang galaw ng maraming targets at kalaban sa isang operasyon. Dahil walang dual-band radar system ang Fujian, limitado lang ang mga targets na kaya nitong tumbukin. Hindi rin maganda ang propulsion system ng Fujian. Malayong malayo sa nuclear propulsion system ng Ford na kayang patakbuhin ang barko sa loob ng ilang dekada. Hindi na kailangan pang mag-refuel ng Ford aircraft carrier basta kumpleto ang mga supplies nito. At dahil hindi nuclear-powered ang Fujian, kailangan nito ng madalas na refueling kaya mas komplikado ang posisyon nito kapag sumiklab ang digmaan. Posibleng maging limitado lang ang galaw ng Fujian aircraft carrier dahil mahirap mag-resupply sa mga malalayong lugar at bansa. Kilala rin ang Estados Unidos sa malawakan at epektibong logistical network, isang kakayahan na hindi pa magawa ng China. Gayunpaman, iniisip pa rin ng mga eksperto kung posibleng makatanggap ng makabagong upgrades ang Fujian para matapatan ang Gerald Ford aircraft carrier. Ilang taon pa siguro ang guguguli ng China para ma-upgrade ang Fujian at kailangan rin ng matinding sakripisyo pagdating sa ekonomiya, resources at pagbabago ng stratehiya.